Kumusta mga kasaliksik? Ang Pilipinas ay isang natatanging bansa sa Timog Silangang Asya dahil sa kabila ng pagiging bahagi nito ng isang rehiyong kilala sa mayamang reserbang langis at gas. Nananatili itong hindi gaanong umaasa sa naturang industriya para sa paglago ng ekonomiya. Habang ang mga karatig bansa tulad ng Indonesia, Malaysia at Brunei ay mabilis na umunlad sa pamamagitan ng malawakang paglinang ng kanilang likas yaman sa enerhiya. Ang Pilipinas ay nananatiling may pinakamahinang sektor ng langis at gas sa 6 na pangunahing ekonomiya ng rehiyon. Sa kasalukuyan, tanging 9,650 bariles ng langis ang napoproduce kada araw sa bansa. Ngunit ang kabuuang konsumo araw-araw ay nasa 429,000 bariles. Ibig sabihin nito, halos lahat ng kinakailangang produktong petrolyo ng Pilipinas ay inaangkat mula sa ibang bansa. Isang katotohanang nagtutulak sa Pilipinas upang maging pinakamalaking importer ng langis sa Timog Silangang Asya. Maraming eksperto ang nagtatanong kung bakit tila hindi makasabay ang Pilipinas sa mga kalapit nitong bansa sa larangan ng produksyon ng langis. Gayong nasa parehong heograpikal na rehiyon naman ito, ang kasagutan ay hindi dahil sa kakulangan ng reserba, kundi dahil sa kawalan ng lubusang paglinang. Ayon sa mga pag-aaral, ang Pilipinas ay nakaupo sa ibabaw ng napakalawak at hindi pa na-exploit na kayamanan ng langis. Tinaya ng mga dalubhasa na umaabot sa 26.3 trilyong dolyar ang halaga ng langis at gas na matatagpuan sa loob ng 200 milyang Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Ang mga deposito ng reserbang ito ay hindi lamang iisa ang lokasyon. Ito ay kumakalat sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, ngunit ang pinamalaking konsentrasyon ay matatagpuan sa Reed Bank at Mischief Reef, mga lugar na bahagi ng pinagtatalunang Spratlys sa South China Sea. Ang mga impormasyong ito ay hindi basta haka-haka lamang. Maging ang US Geological Survey at ang Ministry of Geology and Mineral Resources ng China ay nagkakaisang tinatayang nasa 17.1 bilyong bariles ng langis ang maaaring matuklasan sa rehiyon ng Spratlys lamang. Isang napakalaking bilang ito, lalo na kung ihahambing sa reserbang langis ng ibang bansa sa buong mundo. Ang potensyal ng Pilipinas sa larangan ng langis ay lalong lumalaki sa pagdiskubre ng panibagong deposito sa Sulu Sea. Ang mga natuklasang ito ay lalong nagpapatibay sa ideya na ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang pinakamaraming hydrocarbon sa buong Asya. Upang maunawaan ang kabuuang potensyal na ito, mainam itong ihambing sa bansang Kuwait, isang kilalang tagapagluwas ng langis sa buong mundo. Ang Kuwait ay may tinatayang 13 bilyong barilas ng langis sa reserba nito, at sa dami pa lamang nito ay naging isa na itong mahalagang manlalaro sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ngunit ayon sa mga pagsusuri, ang reserbang maaaring mahukay ng Pilipinas ay posibleng lumampas pa sa Kuwait. Kung mangyayari ito, may kakayahan ang Pilipinas na maging isa sa mga sentro ng produksyon ng langis sa buong Asya. Hindi lamang sa Spratlys at Sulu Sea matatagpuan ang yaman ng bansa. Isa sa mga aktibong pinagmumulan ng enerhiya ngayon ay ang Malampaya gas field na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Palawan. Mula rito, inatayang 1.9 trilyong cubic feet ng natural gas at 75 milyong bariles ng natural gas liquids na ang nakuha, na pangunahing nagsusuplay sa 5 planta ng kuryente sa Luzon. Bukod sa Malampaya,
Nariyan din ang Alegria Oil Field sa Cebu na tinatayang may 27.7 na milyong bariles ng langis at 7.4 na bilyong cubic feet ng natural gas. Sa katimugang bahagi ng bansa, partikular sa Mindanao, matatagpuan naman ang Liguasan Marsh na tinatayang may 3.4 na trilyong cubic feet ng natural gas at 4.8 bilyong bariles ng krudo. Kung maayos na mapapaunlad at mapangangalagaan ang mga reserbang ito, hindi malayong magbago ang direksyon ng pambansang ekonomiya ng bansa at ang papel nito sa rehiyon ng Asya. Ngunit para maabot ang ganitong uri ng tagumpay, kailangan munang pagtuunan ng pansin ang mga hadlang na humahadlang sa industriyang ito. Isang usapin na tatalakayin sa mga susunod na bahagi. Kung magagawang linangin ng Pilipinas ang sarili nitong reserba ng langis at gas, ang magiging epekto nito sa pambansang ekonomiya ay hindi lamang malaki, kundi maituturing na revolusyonaryo. Mula sa pagiging bansang umaasa sa inaangkat na enerhiya, maaaring maging bagong sentro ng enerhiya ang Pilipinas sa Asya na magbibigay daan sa mas malawak na kasarinlan, pag-unlad ng industriya at pangkalahatang pag-angat ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Isa sa mga pangunahing benepisyong makakamit ay ang posibilidad na hindi na kailangang umangkat ng mamahaling langis mula sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, bilyong dolyar kada taon ang ginagasta ng gobyerno at mga kumpanya para lamang matustusan ang importasyon ng produktong petrolyo. Ngunit kung magtatagumpay ang bansa sa komersyal na produksyon ng sariling langis, mapuputol na ang mahal at pabago-bagong gastos na ito. Kapag tayo mismo ang may kontrol sa supply ng langis, bababa ang presyo ng gasolina, krudo at iba pang produkto ng petrolyo. Pahayag ng isang energy analyst mula sa Department of Energy. Hindi na tayo mangangamba sa kada taas presyo sa pandaigdigang merkado. Tayo na ang magtatakda ng sarili nating presyo. Ang ganitong pagbabago ay magdudulot ng direktang epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang pagbaba ng presyo ng gasolina ay magreresulta sa mas murang transportasyon. Kapag bumaba ang gastos sa pamamasada ng jeep, tricycle at truck, mas mura na rin ang magiging halaga ng bilihin, partikular ang mga agricultural products. Ang mga gulay, bigas, prutas at karne mula sa mga malalayong probinsya ay mas mabilis at murang maihahatid sa pamilihan. Kapag mas mura ang gasolina, mas mura ang pamasahe. Kapag mura ang pamasahe, mas mura ang bilihin. At kapag mura ang bilihin, mas marami kang mabibili kahit di tumaas ang sahod. Paliwanag ng isang transport economist mula sa UP. Ang tawag dyan ay multiplier effect, isang benepisyo na kumakalat sa bawat sulok ng ekonomiya. Ngunit hindi lang simpleng kaginhawahan ang nakataya rito. Kapag naging self-sufficient ang Pilipinas sa enerhiya, maaaring ito na ang simula ng matatag at mabilis na industrialisasyon. Sa kasalukuyan, ang kontribusyon ng sektor ng langis at gas sa kabuuang gross domestic product, GDP ay nasa halos 0.11% lamang. Ngunit kung makakamit ng Pilipinas ang target nitong mapalawak ang produksyon, maaaring lumago ito ng daan-daang ulit. Ayon sa isang pagsusuri, kung mararating ng Pilipinas ang antas ng produksyon ng Indonesia, nakasalukuyang gumagawa ng 743,000 bariles ng langis kada araw, maaring madagdagan ng hanggang 100
at 50 bilyong dolyar ang pambansang kita taon-taon. Ang halagang ito ay sapat para pondohan ang mga pangunahing infrastruktura, palakasin ang sistemang edukasyon, palawigin ang mga ospital at serbisyong pangkalusugan, at lumikha ng libo-libong bagong trabaho. Ang sektor ng pagmamanupaktura ang isa sa mga pinakanakikinabang sa murang enerhiya. Kung magiging mas mababa ang gastos sa kuryente at fuel, bababa rin ang production cost ng mga pabrika. Sa gayon, mas mapapababa ang presyo ng mga finished goods gaya ng damit, electronics, canned goods, construction materials at iba pa. Kung mapapababa natin ang energy cost, lalakas ang kompetisyon ng mga pabrika natin laban sa Vietnam at Indonesia. Ani ng isang local manufacturing executive sa Laguna. Bakit pa sila mag-i-import kung kaya nating gawin dito ng mas mura at mas mabilis? Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng sariling supply ng langis ay magsisiguro rin ng energy security. Sa gitna ng mga krisis sa pandaigdigang merkado, gaya ng mga bigmaan sa Middle East o kaguluhan sa pandaigdigang logistics, hindi basta-basta maaapektuhan ang supply ng enerhiya sa bansa. Magkakaroon ng kontrol ang gobyerno sa reserbang langis at maaaring gumamit ng emergency stock kapag may banta ng kakulangan o pagtaas ng presyo. Sa pananaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, ang isa sa pinakamalaking sanhi ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa kanilang datos, ang 10% pagtaas ng presyo ng krudo ay maaaring magdagdag ng 0.4% sa inflation rate. Sa kabaligtaran, kung ang Pilipinas ay may sarili ng supply at hindi na kailangang bumili sa labas, maaari nitong makontrol ang inflation at bigyang katahimikan ang merkado. Ang mas mababang inflation ay nangangahulugan ng mas matatag na presyo sa mga bilihin, mas matatag na ekonomiya at mas maayos na buhay para sa bawat Pilipino. Ang oil at gas industry ay hindi lamang pang-export. Isa rin itong daan upang muling buhayin ang mga lokal na industriya na matagal nang nalulugi dahil sa mahal na gastos sa operasyon. Sa mas murang enerhiya, maaari nang magbukas muli ang mga closed down na planta, mag-expand ang mga existing factories at lumawak ang industrial zones sa mga rehiyon. Sa huli, ang tunay na halaga ng langis ay hindi lamang nasusukat sa bariles, kundi sa oportunidad na kaakibat nito ang oportunidad na matupad ang pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng disenteng trabaho, murang bilihin, maayos na transportasyon at isang ekonomiyang hindi basta-basta yuyuko sa kaguluhan ng pandaigdigang merkado. Kung maisakatuparan ang pangarap na ito, hindi lamang pagbabago sa ekonomiya ang mangyayari. Isa itong pagbabagong magpapalakas sa identidad ng bansa bilang isang malaya, mayaman at maunlad na Republika ng Pilipinas. Sa kabila ng napakalaking potensyal ng Pilipinas sa industriya ng langis at gas, nananatiling hindi pa rin lubusang naaabot ang mga benepisyong maaaring idulot nito. Hindi kakulangan sa reserba ang problema, kundi ang samut-saring hadlang na paulit-ulit na nagpapabagal o ganap na pumipigil sa pag-usbong ng sektor. Ilan sa mga ito ay hindi lamang teknikal o pinansyal, kundi may matinding kaugnayan sa politika, seguridad at pandaigdigang tensyon. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang umiiral na geopolitical tension sa South China Sea, kung saan matatagpuan ang pinakamaraming reserba ng langis ng bansa. Ang Spratly Islands, partikular na ang Reed Bank at Mischief Reef, ay inaangkin hindi lamang ng Pilipinas, kundi pati na rin ng China, Vietnam, Malaysia, Taiwan
at Brunei. Dahil dito, ang sinumang hakbang na ginagawa ng Pilipinas upang simulan ang eksplorasyon sa lugar ay madalas na nauuwi sa diplomatic protest, harassment mula sa dayuhang Coast Guard o outright military intimidation. Kapag nagpapadala kami ng eksplorasyon team sa Reed Bank, madalas may barkong Chinese na sumusunod. Minsan nga pinapalibutan kami, wika ng isang opisyal mula sa isang energy exploration firm sa Palawan. Ang iba naming tauhan nag-aalangan ng bumalik dahil sa takot. Hindi ito simpleng issue ng teknikalidad. Ang matagal ng tensyon sa West Philippine Sea ay humahadlang sa bansa na magpakipa ng buong sovereign control sa sarili nitong teritoryo. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, may karapatan ang Pilipinas sa mga likas yaman sa loob ng 200 milyang exclusive economic zone. Ngunit sa praktikal na pananaw, ang pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea ay nagpapahirap sa pagpapatupad ng batas na ito. Bukod sa usaping teritorial, isa pa sa pangunahing sagabal ay ang kakulangan ng pamumuhunan at modernong infrastruktura para sa oil exploration at extraction. Ang prosesong ito ay hindi biro. Nangangailangan ito ng high-end seismic scanning, advanced offshore drilling platforms, at mga tauhang may malalim na kaalaman sa teknolohiya ng langis. Ang pag-drill ng isang oil well sa malalim na dagat ay umaabot ng daan-daang milyong dolyar. Kailangan ng mga kagamitan na wala pa tayo sa ngayon, paliwanag ng isang energy consultant mula sa DOE. At kahit may equipment, kung wala kang expertise, wala ring mangyayari. Kahit noong dekada 70, kaunti lamang ang naging investment sa industriya. Ilan lamang ang oil wells na naitayo. Hindi ito sapat upang matukoy ang kabuuang dami at lokasyon ng reserba ng langis sa bansa. Sa katunayan, dahil sa kakulangan sa datos at aktwal na operasyon, naging mas mahirap kumbinsihin ang mga banyagang kumpanya na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Ang kasalukuyang kalagayan ng Malampaya Natural Gas Field ay isa pang paalala kung gaano kaseryoso ang banta ng nalalapit na energy crisis. Ayon sa mga ulat, inaasahang mauubos ang reserbang ito sa loob ng susunod na taon. Sa ngayon, ang Malampaya ang nagsusupply ng halos 29% ng kuryente ng Luzon, ang pinakamalaking isla at sentro ng ekonomiya ng bansa. Kapag tuluyang naubos ang Malampaya, saan tayo kukuha ng kapalit? Tanong ng isang energy researcher sa isang forum. Kung walang malinaw na susunod na source, posibleng tumaas ang presyo ng kuryente o lumala pa ang power interruptions. Upang harapin ang mga problemang ito, nagsimula na ang pamahalaan sa ilang inisyatiba. Ang Department of Energy ay may planong makamit ang energy security pagsapit ng taong 2040. Kabilang sa mga plano, ang pagpapataas ng produksyon ng lokal na langis, gas, at coal, pagpapabuti ng mga polisiya upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng produktong petrolyo, at pagtatayo ng matibay na industriya ng natural gas. Bahagi rin ng solusyon ang pagbubukas ng bansa sa dayuhang pamumuhunan at kooperasyon sa teknolohiya. Sa mga nakalipas na buwan, ilang exploration permits na ang naibigay sa mga lokal at internasyonal na kumpanya. Halimbawa, isang kumpanya mula sa Mindanao ang binigyan ng karapatang mag-develop ng bahagi ng Cotabato Basin, habang ang iba pang lugar ay inilaan na para sa future exploration rounds. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang mga hakbang na ito kung hindi masosolusyonan ang pangunahing usapin ng seguridad at political will.
Ang patuloy na pag-aatubili sa pagtindig para sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea ay maaaring magpatagal palalo sa pagkamit ng inaasam na oil independence. Kailangan ang matibay na paninindigan ng gobyerno, malawakang suporta ng pribadong sektor, at pagsama ng mamamayan sa pagsusulong ng pambansang interes. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling malinaw ang mensahe ng mga eksperto. Kung malalampasan ng Pilipinas ang mga balakid mula sa territorial conflict hanggang sa kakulangan sa kapital, maaari nitong makamit ang isang pambansang pagbabagong hindi pa kailanman naabot sa kasaysayan nito. Ang oportunidad ay nasa harapan, ngunit tulad ng langis na nasa ilalim ng dagat, kailangang hukayin, paglaanan ng tamang kagamitan, at higit sa lahat, ipaglaban. Sapagkat sa dulo ng bawat baryang ginagastos para sa importasyon, sa likod ng bawat bangkang hinaharang sa karagatan, ay naroon ang pangarap na magkakuryente ang bawat tahanan, bumaba ang bilihin sa palengke, at magkaroon ng mas maaliwalas na kinabukasan ang bawat pamilyang Pilipino. Ang tanong na lang, kailan tayo kikilos?